starting in my heart, reaching up inhibitions, bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and tell me out when I lay your ship bare. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching up inhibitions, bringing me out the door. Let's go! The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling into tears. No, 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 you have my heart inside of your hand, and you played it to the beat. We could have had it all. Rolling into tears. No, 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 you have my heart inside of your hand, and you played it to the beat. Boom, boom, to this go. La 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 la. To this go. Throw your soul through every open door. Count your blessings to find what you look for. Turn my sorrow into treasure gold. You pay me back in diamond riches. What you saw, oh, we could have had it all. You have my heart inside of your hand, and you played it, played it, played it. We could have had it all. Rolling into you have my heart inside of your hand, and you played it, played it, played it, played it to the beat. Yeah, 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 yeah. Oh, di ba? Nasaan yung babasahin natin? Ba't nawawala? Hindi, yung malaki, oo. Yung malaking nandun, yung puti, oo. Ba't nawawala? Yung puting nandun sa likod. Nawawala na rin siya, nakakaloka. Pag ganun tayo pag ganito kayo para gumit na tayo sa frame, tayo ang mag-a-adjust sa camera. Ayan. Nako, ilaban natin ang saya ngayong August 11 sa morning. Balitaktakan. Aba, mayat ko na. Mayat nga talaga. Yes naman. At kasama natin ngayon si Jovi Pelayo of the University of the Philippines, Baguio City para sa kanyang rendition ng Rolling in the Deep. Oo, yan yung version ni KZ Tandingan that is really, really difficult na gayahin. Ano? Ang isa sa mga nakagaya talaga niyan, yung nanalo din lang sa isang singing competition sa ibang bansa. Yes, exactly. Ano kasi pangalan nun? Yung sumali rin ng ano, parang ganun din na singing contest. Oo. Oo. Sino na kasi yun siya? yung mahabang buhok. Oo, nakulot-kulutan. Oo. Oo, siya yun. Di ba kinaya niya talaga? Di ba? Galing. Pero, lumalaban din naman si Jovi Pelayo. Oo. Ikaw ay balita ko, iparte ng UP Dulaan, tama? Yes po. Oh, paano ka napasok dito sa mundo ng teatro? Nag-audition po ako noon. Pero online class po noon. Pinag-audition po ako ng mga panelists. Sabi po nila,
acting sa camera at bumasa ng mga linya. At saka sabi ko rin po sa kanila, isang tumatak po sa isang panelist, sabi ko po, ako po ay taga-probinsya, babaeng taga-probinsya na pangarap maging artista. Kaya po nasa linya ang pagbo-broadcaster po. Ayun. Kaya yun. Tapos, yung pagkanta mo naman, kailan nag-start? Nung 7 years old po ako, sa mga probinsya po, uso ang karaoke. So, sa mga kapitbahay po na inilalaban po ako ng tatay ko, sasabihin niya na, ibigay nyo yung kanta para sa anak ko, ihulog nyo yan. Ganon. Dito tayo nag-start. Halos lahat naman ng Pilipino yata, nag-start ang pagkanta dahil sa karaoke. Yes, Kung hindi man dahil na-discover natin sa sarili natin that we are good in singing, nalalaman natin yan dahil nga may mga events o mga party sa bahay. Tapos pinipilit ka na lang nila. Maya ka nila, you can carry a tune, No, you can be a singer, you know? Parang ganon. There are some families or may mga magulang na sinusuportahan. Yung iba naman, hanggang dyan ka lang. Pero thank God, yung sa'yo yung family talagang pinush ka. Diba? Urong pa tayo dito. Ayan, para commit na tayo. Yan, perfect. Nasa gitna na tayo. Ngayon lang, sumasali ka ba sa mga competitions din? Full units po kasi ako ngayon, Sem. So, parang for me po, racket-racket, yung mga events host or singer po. Yes. Basta makakatulong po siya sa pang-allowance ko. Ginagawa mo ko siya. po talaga kahit anong racket po yan. Basta para sa pangarap. Ayan. Tama yan dahil naniniwala tayo na sa isang pangarap ako'y naniniwala. Ganun pala. Ako ay lilipad hanggang bukas. Pero dito ba? Yes. Saan pa dyan? Dito tayo. Hindi, pero family of singers ba kayo? Hindi po. Dancer po ang tatay ko. Di performer. Ay, dancerista. Opo, nung kabataan po niya. So he's not carrying the tune through his voice. He's carrying it through the movement of his body. Yes po. So ikaw lang talaga yung kumakanta. Opo, talagang sayaw, acting, pagkanta talagang kinuha ko po lahat yan. Pero kinarir mo na. Yes po. You careered everything. Yes po. Pero you are still studying. Yes po. 4th year po sa UP po, BA Com. I see. That's nice, At patagal ka lang parte ng UP Dulaan. Yes po, simula po 1st year po ako. Hanggang ngayon po, membro pa rin po ako ng Dulaang UP Baguio. Yun, Dulaang UP ng Baguio. Yes, Kailan ulit magkakaroon ng Dulaan ang UP? Parang may pinaplansya po sila ngayong SEM ata, pero hindi pa po sure kung... Kasi magagaling yung mga yan. Magagaling tong mga to. I've tried watching one of their plays before. I was like, great, sabi ko. Hindi magaganda yung mga kwento talaga nila. Of course, nakilala din naman natin yung mga director noon. Kaya, very good. Very good tayo dyan. Ano madalas na mga nagiging roles mo? Dun po sa... Role model? Role model. Doon po sa last play ko po, yung Makliing, if aware po kayo po. Sa convention po siya sa pinalabas at sa gym ng UP Baguio, dalawa po yung role ko. Isa pong babae sa community, which is ang pangalan ko po is Anay. At yung isa naman po is taga-utos po nung pinaka-kontrabida po doon. Kumbaga... Demunyita. Kasi taga-utos ka na masamang karakter. Taga-bigay po ng kape. Kapeng kalinga po. Akala ko naman ikaw yung kwan. Pero more on kontrabida side ka. Medyo paawa po yung pahirap Pabiktima. Mga ganun ka. Anyway, napakaganda, no? I've always wanted to be a part of a musical. Hindi lang theater kasi yung magkaiba na yun. May musical, theater na walang kanta. Yung musical talaga, yung talagang kanta ka lang. Parang kunyari may sasabihin ka lang, kain tayo! Gumaganon ka. Nakakamiss naman yung ganon. Yes po. Mga ganon. Saan ka nila pwedeng i-contact kung sakali man na nais nilang magkaroon ng MC or kanta sa mga events nila? Ayan po, iniimbitahan ko po kayong lahat na i-follow niyo po ako sa social media platform ko po. Sa Facebook, Joe B. Pelayo, at sa Instagram, JoeUUGH_ po. Ayan. Ganun din po sa TikTok at sa X. Ayan. Hanapin lang nila yung Joey Palayo sa Facebook Yes. mo. Yan at sunod-sunod na yan. Yes, Oo. Gaganon ka.
There's a fire starting in my heart, reaching ang tagal. Yes, diba? Minsan talaga, kailangan nasa present time tayo. Kailangan alam natin yung nangyayari sa paligid natin. Ang tawag doon ay, ano? In the moment. Oo, dapat mag-in the moment tayo. Dapat aware tayo sa mga nangyayari. Katulad na lamang nito. Dapat maging aware tayo dahil eto nga si severe tropical storm na merong international name na Podul ay pumasok na nga dito sa Philippine Area of Responsibility 11 p.m. last night. Oo, at pinangalanan siyang Guryo. Yun yung pangalan niya, Guryo. Siguro taga-probinsya to. Si Guryo. As of 4 a.m. nga po, nasa 1,305 kilometers siya east ng extreme northern Luzon. So we are hoping na ito ay hindi mag-landfall. Kasi yun yung tinitignan nila ngayon, baka matunaw siya even before makapasok siya or makarating siya sa kalupaan ng ating bansa. Meron dito nga wind gust na 110 kilometers per hour, medyo malakas hanggang 135 kilometers per hour at ang kanyang movement naman ay westward at 25 kilometers per hour. Medyo malayo naman ito sa bansa at wala itong direktang epekto ngayong araw ng Monday! Musical pala talaga dapat ang morning balitaktakan. Ayon nga rin sa ating weather forecast, ayon sa Pag-asa, inaasahan na generally westward nga ang paggalaw ni Guryo at sana umangat na lang siya. Posible araw itong mag-landfall daw sa northeastern Taiwan. Pero hindi dito sa Philippines. Sa araw ng Miyerkules, August 13 po yan. At makikita natin ito sa cone of probability na posible pa rin ang northward at southward shift ng bagyong Guryo. Dahil nga rin dito sa hanging habagat. Dahil baka ipaakyat niya siyang ganyan. Hugutin niya kasi. Yeah. So, ang mararanasan at nararanasan pa rin natin na pag-ulan ngayon, mga ka-MB, ay hatid yan ng Southwest monsoon. Southwest monsoon. Ano ang tawag sa Southwest monsoon ng Tagalog? Habagat ay ano yung habagat? Ito yung... Kunyari may sinasabi ka, habagat, hindi yan totoo. Ay, sapagkat pala yun. Sapagkat yun. Naguluhan din ako. Yun lang naman ang ating update ngayon sa ating weather. At syempre, pagkatapos yun, baka may gusto ka palang batiin. Ayan, unang-una po, shout out sa tatay ko, June Pelayo, ayan. At saka kay Tita Ayin, ayan. Sa mga kaibigan ko po sa UP, si Jason, si Alexis, at si Joyce, ayan. Tapos si Miss Andrea Agatcheng, ang aking best friend. Si Randall Rico, ayan. At saka si Joanna na wala dito. Hindi po ako sinamahan. Gumising kasi kayo ng maaga. Totoo, wag niyo akong gayahin. Kilala ko kasi yung si Randall na yan. Late yan nagigising. Chos. Laglagan. Sino pa? Tapos po si Mami Marlen Santiago ng Cabanatuan City. Tsaka si Tita Carmen Daniega ng San Jose City. Ayan. Ayun, maraming salamat. Later, mapapakinggan ulit natin si Jovi sa isa pang awiting kanyang inihanda para sa atin ngayong araw ng Monday. Monday. Talaga? Diyos ko, ito ngayon ay Gapang Week. Totoo yan. Oo, ito yung mga panahon na kung saan ang barya mo, bawat barya ay mahalaga. Totoo. Alam mo ba, umabot na ako sa puntong naghahanap na ako ng barya sa silong ng kama. Pero totoo, pag mga ganito talaga, can you feel it? Anong mga moments ninyo, mga ka-MB? Ano yung mga experience nyo pagdating sa etong Gapang Week? Oo, kasi talagang yung iba literal, gumagapang talaga palabas ng kanilang kwarto dahil sabi nila wala na akong pera. Totoo. Alam mo ba, pag magbabayad ako minsan ng 15 pesos, alam kong may dos pa ako. Noon, hindi ko na ako nakuha. Pinapansin, oo. Pero ngayon, kuya, yung barya ko. Hindi ka papayag kasi yung dos mo na yan, may pupuntahan pa yan. Totoo. Sa susunod na araw, malay mo parte yan ng pangkain mo. Totoo diba, grabe, ang hirap ng mga ganito. Ang tagal ng Friday. Only employees can understand. Yes, exactly. mga estudyante, hindi nila maintindihan yan. No? Kasi may mga julawan naman sila na ubusan na, pahingi nga po. Oo nga. Kanino tayo hihingi? Tayo ang hinihinga. Exactly. Naku po, wag muna kayong humingi. Lumayo-layo kayo. Pero may kakilala ako na sino? kahit Gapang Week, merong lumalabas sa bulsa niya. Sino?
LE. Oo, ang kanyang initials. Yan yung taong hindi nauubusan ng pera. Oo, kasi masipag yan siya. Oo, Yung kailangan dapat daw budgeted ka para pagdating sa Gapang Week, meron kang nilalabas. Now I know. Oo. Uy, bakit affected si Leo E? Totoo yan. Humanda ka mamaya kay Angel E. Akala mo, ha? Nakakaloka. Anyway, mga ka-MB, puno na nga ang ating kwentuhan, pero dapat may kasama pa rin itong kaalaman. Ilipat naman natin ang atensyon natin sa mga facts na hindi mo inaasahan, na hindi lang nakakatuwa, nakakagulat pa pala. Ganon. Alamin natin yan dito sa Kata Wonder. Left brain, right brain, bakit nga ba may mga taong visual learner? Ever wonder kung bakit may mga taong mas natatandaan ang muka, pero hindi ang pangalan? O yung iba naman, kabisado ang pangalan mo, pero di ka nila maalala sa crowd? Ang sagot, nasa utak mo mismo. Ang ating utak ay may dalawang sides, ang kaliwa at ang kanang hemisphere. At may kanya-kanyang role yan pagdating sa memory o pag-alala. Ang left brain ay kilala sa pagiging logical at verbal. Ito ang tumutulong sa pag-alala ng mga pangalan, words, dates, at facts. Kapag madali kang makaalala ng pangalan o spelling, left brain mo yan. Karaniwan, ang mga left brain dominant na tao ay mahusay sa pag-a-analyze ng impormasyon, solving problems step by step at pagsunod sa instructions. Mahilig din sila sa language-based task tulad ng pagsusulat, pagbabasa at pag-memorize ng impormasyon. Kaya kung ikaw yung tipo ng estudyante na may planner, mahilig sa lists at kabisado ang lesson mo bago pa man ang quiz, likely active ang left side ng brain mo. Samantalang ang right brain in charge sa visuals, emotions at patterns. Ito ang tumutulong sa pag-recognize ng muka, lugar, scenery at kahit feeling sa isang memory. Kaya kung mahilig ka sa images o mabilis kang makaalala ng itsura ng lugar o ng tao, mas aktibo ang right brain mo. Ang mga right brain dominant na tao ay madalas mas creative, intuitive, at mas holistic mag-isip. Meaning, mas focus sila sa big picture kaysa sa maliliit na detalye. Mahilig sila sa art, sa music, sa design, movement, at minsan, mas expressive sa emotions. Kung ikaw yung tipo na mas natututo sa videos, diagrams, or hands-on activities, or malakas ang instinct mo sa reading people and situations, malamang mas gamit mo ang right side ng brain mo. Sa visual memory, both sides of the brain work together. Pero depende sa tao. Minsan may dominant side tayo. Some are visual learners kaya mas naaalala ang nakita kaysa narinig. Others are verbal learners. Mas nagpo-perform sa spoken or written words. So, kung feeling mo visual learner ka, go! Embrace it! Gamitin mo both sides ng utak mo. Left for logic, right for creativity. Together, they make you, you. Pero good news, pwede mo i-train ang both sides ng brain mo through memory games, reading with visuals, or using mnemonic tricks. Know your brain. Strengthen your memory. Learn smarter. Magka-color palette tayo ngayon. Is it the right brain that's working or the left brain? Ang right is saan ulit siya? For, numbers, tama? Yes. Oo. Pag Numerical. left naman, arts. Baliktad? Left? Hindi kayo nanood, no? Organizing yung left kapag mahilig kang mag-memorize. Yun yung left, girl. dito. Oo. Pag sa art kasi, Right side? ang brain talaga ng mga artist nasa right hand. Ba? Hindi, nasa left kapag left brainer ka kapag sa art. Right brainer ka kapag sa iba. Tama ako, di ba? Later on, Alaalamin natin yan. Pero feeling ko tama ako doon. Pero grabe no, yung ganun. Now I know. Imbis na nagdudot-dot sila sa cellphone Oo. ngayon para tulungan tayo, hindi naman. Gig. Magdudot na kayo. Oo. Parinig Baka na nga, mamaya, wala oo. pa rin. Baka mamaya sabihin kami dito, ay, hindi alam Gigil sinasabi, ako. Charek. Pero, Oo, left brain or right brain?
Left. Sige. Mamaya aalamin natin yan sa pagbabalik natin. Kasi ako din na-rattle ako kanina habang pinapanood ko. Kasi left ba or right? Sabi kong ganun. Ikaw ba, saan ka madalas? Are you right-handed or left-handed? I'm a right-handed. That's why hindi ko alam mag-organize. Artist ka ba? No, I'm not. Hindi ko kaya mag-drawing ng maganda. Circle lang, okay lang. Pero yung literal na bahay-bahay. Right ang creative side. Left ang iba. Analytic pag left. Ayun. Sa left. I'm a right-handed but I'm not an artist. Hindi naman right-handed ka. Walang kinalaman yun sa brain mo. I thought may kalaman, sabi mo eh. Wala, no? Tinanong lang kita kung right-handed ka or left-handed. Now I know. Sige. Ako kasi gusto ko maging left-handed sana. Hindi nangyari. Actually, hindi gumagana yung left brain ko. Oo nga, sa akin minsan sa numbers yun, di ba? Hindi talaga, mahina talaga ako sa numbers. Sobra. Oo. Ikaw, Sir L.E. Feeling ko sa numbers magaling siya kasi kaya niyang magtipid eh. Kaya niya mag-multiply. Right-brainer siya. Right-brainer ka din. Creative siya. So, ikaw creative ka din? No. Anong brain mo yung gumagana? Frontal lobe o back lobe? Hindi, syempre siguro meron, pero hindi siya dominant na talagang naiyaano. I see. Galing din, no? Oo, nakakatuwa din ang brain talaga natin. You really wonder how our body works, ano? How it functions. Yes. Thank you, Lord. Wow. Diba? Kaya nga sabi nila, diba, dapat sundin mo, wag mong sundan ang puso mo pagdating sa pag-ibig. Sundan mo dapat yung hypothalamus. Totoo ba? Sinundan ko minsan yung utak ko, nag-overthink ako, no? Iba ang nangyari. Kaya hindi ko pwede. Minsan, kailangan balance. Oo. Pero sabi nga nila, the brain is higher than your heart, so you should follow the one that's higher. Higher? Oo. Higher in pride, siguro. Huwag ka daw mag-overthink. Kung walang utak. Kasi wala namang nakakaalala sa'yo. Anyway, mga ka-MB, umpisa pa lang yan ng paglalaban natin sa saya. Ngayong araw ng Lunes. Kasi nga, sabi ko, kailangan natin talagang ilaban ang saya natin. Totoo. Kasi sa Biyernes pa ang sahuran. At saka kailangan hindi mahalatang wala tayong pera. Uy, ako hindi halata Hindi. Ako halata. Ako hindi halata talaga. Alam mo, pag alam kong ganito, syempre magdamit ka na ng maayos. Oo, diba? Kailangan pag nakita nilang, uy, parang hindi siya nawawalan. Dapat ganon. Oo nga. Alangan naman na wala ka nang pera, hindi ka pa magdadamit ng maayos. Ang pangit pwede. mo pa, hindi kaya. Kaya kailangan dapat effortan mo yung sarili mo. Oo, kanina. Mukha ka may pera ba? Utang nga, sabi nila sa'yo. Actually, may babayaran pa po ako. Diba? Doon mo malalaman na bayarin na pala talaga. Nako. Anyway, mga ka-MB, mamaya naman ang mga balitang tinutukan ng Luzon Headlines. Dahil dito sa Tuba Benguet, nako po, ititigil muna nila dyan yung pangongolekta ng basura dahil until now, last week po, hindi pa rin po nakokolekta yung mga basura dyan. Kaya naipon na at yung iba nga, nag-overflowing na yung pinag-iipunan nila. Nag-overflow? Oo. Yung basura? Siyempre, di ba dump tayo ng dump? Siyempre, hindi naman, dump ng dump. Pero hindi lang yan, mga ka-MB, dahil po, pinapaigting pa rin po ng Baguio City, ang pamahalang lungsod ng Baguio City, ang half-rice ordinance. Siyempre, hindi ako kasali dyan, Tagala Trinidad ako. So, pwede sa'yo ang one cup rice. Oo. Pero as much as possible, wag po tayong nagsasayang ng rice. Kung ano yung kaya natin kainin, yun lang po yung kakainin natin. And of course, iwas na rin po yun sa any health risk. At hindi lang yun dahil kasi nga, meron nga biro dyan eh. Kasi, pag inubos ko ba to, lahat ba ng mga nagugutom, mabubusog? Oo nga, pero mga eme din yung mga yun. Hindi yun dapat ang mindset. At hindi lang yun, dahil may mga good news naman tayo, dahil yung mga residente dito, kung saan nakasailalim yung kanilang lugar sa state of calamity, they can already borrow from SSS Calamity Loan. SSS meaning? Social Security System. I know that. Wow, at Calamity Loan na yan. Calamity Loan na yan.
yan. Oo. Alright. At mamaya din mga ka-MB, pagkatapos ng mga balitaan natin, ay may makikilala tayo isang Gen Z na naman na magprepresenta naman ng kanyang saloobin or pananaw sa isang bagay na minsan ay hindi natin napapansin. Ngunit subalit na dapat marahil bagkus ay mayroong napakalaking impact sa henerasyon ngayon. Makakasama natin ang isa sa mga taga Tarlac State University. Isa sa pinakamaganda. Ay, eto nga, kaya ayoko sana siya eh. Bakit? Oo, Tatapunan kasi ka? baka parang feeling ko pag nandito siya, paano ka na lang? Kawawa ka naman, di kami na lang nag-utsas. Wow. At ang ating egg series naman, masusundan na. Oo, eto yung mga kailangan natin ngayon. Totoo, kasi Oo, mura to yung mga kuklitan natin, kailangan dapat matipid-tipid tayo. Diba? Mga ka-MB, lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home. Powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala. Ang pagbulusok sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan Anong pananalasa ng bagyong Kemikal na ginagamit sa pagmimina. na makakapagpabuti sa buhay ng dating tennis court ng Baguio Athletic Court. ng El Nino na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. nang matumba ang poste. Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. August 11, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Ipinatigil pansamantala ng pamahalang bayan ng Tuba ang koleksyon ng basura. Ang imbakan kasi ng basura sa bayan na napuno na. Magbabalita Vanessa Bugdong. Kada araw, aabot sa isang plastik ng basura ang naiipon sa tindahan ni Nanay Charis.
Bagamat nakapagtapon na sila ng basura kahapon, nangangamba ito na baka maipon ang kanilang basura sa susunod na linggo. Ito'y lalo pat sinuspende pansamantala ang pagkolekta ng basura sa kanilang barangay sa poblasyon sa Tuba, Benguet. Ang problema kasi wala kaming paglagyan. Tapos babaho. Kaya kailangang every schedule. Sana. Ganito rin ang kanyang kapwa tindera sa Barangay Taloy Sur na si Nanay Margie. Konti-konti lang naman yung kasi sinisegregate namin yung mga plastic, papel. Tapos basta yun every Tuesday ang namin. Kaya iniipon namin pag Tuesday, yun. Ayun, alagay namin doon. Isa ang barangay ni Nanay Charis at Nanay Margie sa 5 barangay sa Tuba, Benguet na hindi muna pinayagang makapagtapon ng basura. Ang residual containment kasi ng pamahalaang bayan ng Tuba sa Barangay Taloy Sur, puno na ng basura. We were informed through the PIO of the municipality na suspend muna yung garbage collection kasi nga puno na yung temporary containment area. Sa residents of this barangay or the affected barangay ngay kat masapol ang we will follow. We will temporarily manage our own garbage. Hantayo pa po mga iruruwar diay kalsada. Ang mga basurang nakolekta sa loob ng 4 na linggo ay hindi agad na itapon sa pasilidad sa Urdaneta City, Pangasinan. Gawa na rin ng halos 1 buwang pag-uulan. Kung titignan ay halos naipon pa ang mga basura dito sa containment area dito sa Tuba, Benguet. Kaya naman pinapayuhan muna ang mga residente na hanggat maaari ay huwag muna silang magtapon ng mga basura hanggat hindi pa nakahakot kung saan dadalhin ang mga basurang ito. Kaya bago ituloy ang pagtatapon ng basura ng bayan ng Tuba, target muna nilang linisin at itapon ang mga naipong basura sa lugar. Tiniyak naman ng Municipal Environment and Natural Resources Office na agad silang magbibigay ng abiso sakaling maisaayos na ang containment facility. Vanessa Bugtong, RNG News. Sa gitna na patuloy na issue sa food waste at pagtaas ng kaso ng obesity, muling ipinalala ng pamahalang lungsod ng Baguio ang pagsunod ng mga establishmento sa Half-Rice Ordinance, isang ordinansa na layong makatulong sa food security ng bansa. Magbabalita Ron Marana. Madalas kumain sina Nicole at Luis sa karinderya para makatipid. At sa bawat order nila, hindi mawawala ang kanin. Kaya naman mahalaga para sa kanila na laging maubos ang bawat pagkain, lalo na ang kanin. If hindi naman po kayo masyadong gutom, or kung hindi rin kayo masyadong malakas kumain, pwede naman po kayo mag-order ng half rice para hindi rin po masayang and hindi rin po mapunta sa waste yung pagkain kasi marami pong nagugutom na bata ngayon o pamilya rin po. Kaya parang importante rin po na kailangan din po nating magtipid sa mga pagkain na kinakain natin. Isa ang karinderyang ito sa mga establishmentong sakop ng Ordinance No. 16, Series of 2017 o Half-Rice Ordinance ng Pamahalang Lungsod. Kabilang sa mga sumunod dito ang karinderya ni Crisanto. Anya ang kalahating kanin ay hindi lang praktikal, kundi makakatulong din ito para hindi masayang ang pagkain. Yung half rice din yung bayad. Kumbaga, yung 15 sana, magiging 8 na lang pag half rice. Dahil sa half rice, walang masyadong natitirang kanin. Hindi kagaya dati na na pag mag-exercise sila, kailangan full talaga. Yun, maraming natitira pag ganun. Layo ng Half-Rice Ordinance na mabawasan ang problema ng food waste sa lungsod at makatipid sa pagkonsumo ng bigas. Yes, oo, kasama rin po yan sa ating kinonsidera nung ipinasa natin itong ordinansang ito. Alam naman natin na yung kanin o yung bigas, talagang may epekto yan sa ating kalusugan, lalong-lalo na pagka ikaw ay high blood. So ngayon, kung kalahati lamang yan at kasama na sa diet mo, so definitely makaka-apekto yan, makakatulong sa health promotion ng iyong katawan. Maliban dito, mahalaga rin ang ordinansa sa kalusugan ng publiko. Ayon sa National Nutrition Council Cordillera, dumarami ang kaso ng overweight at obesity sa Baguio City. Sa atin kasi here in Baguio City as well, it's increasing yung overweight and obesity. So yun yung isa sa mga actually health benefits noon na makukuha natin if we really implement and monitor yung half cup of rice ordinance.
Dahil dito, mas lalo pang paiigtingin ang pagpapatupad ng ordinansa para sa epektibong implementasyon. Nung public hearing, maganda, gustong-gusto nila itong half-rice ordinance. Unfortunately, mula nung tayo nawala, hindi na-implement itong ordinansang ito. So ngayon pagbalik natin, definite gusto natin ma-implement ito at a full scale para matipid talaga at hindi masayang yung ating mga bigas at mga kanin. It's about time na yung ating mga business owners, particularly yung mga nagsaserve ng kanin, mag-comply na dito sa provision ng ating half-rice ordinance. Sa ilalim ng half-rice ordinance, obligado ang lahat ng food establishments na mag-alok ng half cup of rice sa kalahating halaga bilang opsyon sa mga customers. Ang mga lalabag dito ay maaaring magmulta ng 1 hanggang 5,000 piso at pagbawi sa business permit sa ikatlong paglabag. Maigting itong babantayan ng Business Permits and Licensing Office, City Mayor's Office at ng sangguniang barangay. Mahalaga raw ito lalo pat higit 3 kilo ng bigas ang nasasayang ng bawat Pilipino kada taon ayon sa DOST. Hangad ng lungsod na mas mapalawak pa ang kamalayan ng publiko at suporta ng mga negosyante sa advokasiyang ito. Ron Maranan, RNG News. Para sa miyembro ng SSS, maaari nang mag-apply ng calamity loan ang mga miyembro na nakatira sa mga lugar na isinalim sa state of calamity. Ang pagkuha rito mas pinadali pa. Magbabalita, Angel Arquero. Sa mga nagdaang bagyo at habagat na nanalasa sa Duba Benguet, 2 linggong hindi nakabiyahe ang tsuper na si Edwin. Dahil dito, problemado siya kung saan siya kukuha ng pangtustos ng kanilang pangangailangan. Yung hangin lang, ang malakas, saka yung ulan. Tapos medyo bumaba yung kalsada dito. Malaki Kasi pag bumiyaya ko, marami rin kami. Wala rin lang pasahero. Kaya ganun. Isa lamang siya sa libo-libong mga residente sa Tuba Benguet na nasalanta dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Para matulungan silang bumangon, binuksan muli ng SSS ang calamity loan para sa mga miyembrong isinailalim sa state of calamity. Yung calamity loan program ng SSS, palagi naman itong ino-offer ni SSS every time na may calamity or disaster. So, di ba dito sa region natin, Northern Luzon, Benguet, Ilocos, last 2 weeks ago, I think, di ba? Sunod-sunod yung calamity na dumating. Ang SSS, ni-revive ulit nila yung calamity loan program nila. Hindi ito kasi palagi. Again, as I've said, during calamity lang to. Matatandaang nitong July 31, isinailalim na ang bayan ng Tuba sa state of calamity. July 21 naman, isinailalim ang bayan ng La Trinidad. At kahapon lamang August 7, isinailalim na rin sa state of calamity ang bayan ng Itogon. Number 1, dapat mga SSS members na may at least 36 months posted contributions. Then yung last 12 months nila, meron dapat doon na nakapost na 6 na buwang kontribusyon. Kailangan si member nakatira, resident siya, or yung office niya, yung workplace niya ay doon sa lugar na nagdeklara ng state of calamity. So, yun yung mga initial requirements. Other requirements, yung dapat 65 years old and below. Kung magkano, yung halaga naman is the average of the last 12 months, average of the monthly salary credit, the last 12 months. Hanggang September 4, maaaring mag-apply ng calamity loan ang mga miyembro. Ang pagkuha nito, mas pinadali na sa pamamagitan ng My.SSS app. Kinakailangan, isa pa pala sa requirement, kinakailangan si member meron siyang sariling My.SSS account. That's the portal of yung member, no? So, pumasok lang siya doon sa portal na yun, My.SSS account, merong loan doon, drop down, click lang niya doon, avail for calamity loan. Pagka-click niya doon, makikita niya kung siya ba ay qualified or hindi. Maaari pa rin naman daw dumiretso ang mga miyembro sa kanilang opisina, dala ang mga kaukulang dokumento at kapag naaprubahan, maaaring makuha ang loan sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Angel Arquero, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa atin.
bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier. Located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng PDEA at pati na rin ang PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating lahat. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Kumpleto na nga ang ating mga balita mga ka-MB. Kaya ngayon, oras naman para sa talento at creative na mga kwento. Mga ka-MB, ihanda ang mata at puso sa inspirasyon. Ito ang Gen Z's. Alam niyo, sa panahon ngayon, bihira na lang yung nagtatagal eh. Oh, okay ka lang ba? Sinaktan ka ba ng boyfriend mo? Alam mo, kung ako yun, di kita gaganunin eh. Alam mo, ikaw Brian, hindi ka nakakatulong eh. Ano ba nangyari, Pao? Ayos ka lang ba? Hey, what happens to you? You're making me worried eh. And I bet, Iverson and Brian, Trisha, and Ricky are worried na din sa'yo. Oo nga, Pao. Ayos ka lang ba? Charot! Dahil sa feed natin ngayon, usong-uso ng mga content na DIY pa. Ito pa guys ha, everlasting at timeless pa. Kaya sa panahon ngayon, mas marami na ang nagtatagal. Oh, alam niyo na ba kung anong tinutukoy ko? Di ba nauso na ang mga plantita? Naku, may alam pa akong trend ngayon. Sa panahon ng content creation, uso na rin ang mga craftfluencer. At ang bida dito, craftita ng mga Gen Z. Sa sobrang crafty ng mga tao ngayon, gamit ang mga hook, yarn at ribbon, pwede nang tumubo ang bulaklak sa kamay nila. Ay, syempre hindi naman literal kasi naman, handmade ito. Yes, as in, handmade flowers made of yarns and ribbons. O ano, na-hook po na ba kayo? Ikaw, na-hook na ba kita? At kung na-hook na kita, tara, pasok muna tayo sa craft world ng mga Gen Z. Hi!
ako si Paula Nungaw mula sa Turlock State University at makakasama niyo kung sigipin ang pagiging malikhain at crafty ng mga Gen Z. Ito ang Gen Z's! Sa bawat okasyon, hindi nawawala ang bulaklak. Sa birthday, kasal, Valentine's, or anniversary. Nandiyan lang yan. Kaya naman sa panahon ngayon, nauuso na ang mga handmade flowers. Ang kaibahan lang, hindi sila nabubulok. Kumbaga, no need to dilig na. At ang bawat bulaklak na ito ay may sariling kwento, effort, at diskarte. Isa sa mga pinaka-popular na klase nito ay ang mga ribbon flowers. Ito ang mga bulaklak na gawa sa satin, organza, or grosgrain ribbons. Ang mga ribbons ay hindi lamang magagamit sa pangbalot ng regalo o dekorasyon. Maaari din itong gawing bulaklak. Susunod naman ng crochet. Ito ang mas pina-chunky at cuddly na vibe ng handmade flowers. Gawa ito sa yarn at ginagamitan lang ng hook para makabuo ka ng bulaklak creatively. Habi ang labanan dito. Sa bawat tusok at ikot, may rhythm na nakaka-relax. Whether it's made of yarn or ribbon, one thing's for sure. Kapag gawang kamay ito, hindi basta-basta ang proseso. Dahil pinaghihirapan to, no? Isang maling tupi mo lang, mukha na siyang pechay kesa petals. Hindi pwedeng mag-isa lang ako ngayon sa craft universe ng mga Gen Z. At dahil kilala nyo na ako, may ipapakilala pa ako sa inyo. Siya si Sadia. Siguro, ipapakilala ko na lang siya as your fairy sa paggawa ng ribbon flowers. Ayon sa kanya, nagsimula ang lahat nang maghanap siya ng ireregalo. Hello, my name is Sadia Espino. I'm 29 years old. Nag-start ako mag-craft noong way back 2022. Actually, naghahanap lang ako ng inspiration or gift sa boyfriend ko, ganon. Kasi nga, nabanggit niya na hindi pa siya nakaka-receive ng flower. And then, habang nag-scroll pa ako, parang bigla akong na-inspire. Parang bigla lang na sobrang random lang. Hello, what if, mag-try lang ako. Siguro, ang pinaka-challenging pa lang as of the moment na nagawa ko is yung lettuce bouquet. Rush order pa yon. May ganap, alam ko may ganap sa school noon. And then, nag-chat siya bigla na, ate, available po ba kayo for orders? Sabi ko, sige, ano ba yan? Ganyan. Hindi po siya, usual na flower na ginagawa niya. Lettuce daw. Pag binuhat siya, parang malalaglag siya anytime. Hindi ko alam paano ko siya na-survive. Pero, ayun, nadala ko naman siya dun sa meetup place namin. Siguro, ang favorite design ko is yung Love in a Box tsaka Blossom Box ko. Sabi ko, bakit hindi ako mag-create ng box na product? Since puro bouquet, ganyan. Kasi feeling ko, mas handy din yung Blossom Box and Love in a Box. Kung titignan mo, mas personalized siya since may picture siya. So, isa sa reason na nagpo-push ng pagka-craft ko pa rin is yun, yung mga feedback pa rin ng tao. Parang masasatisfy kasi yung self ko, inner self ko pag nakakatanggap ako ng, uy, ang ganda naman ng gawa mo, uulit ako dyan. Uy, sa susunod ulit sa susunod na Valentine's. Uy, sa mansary namin, order ako kasi ang ganda. Ganyan. Para kay Sadia, ang mga tumatangkilik sa kanyang mga gawa ang siya nagpapaapoy sa passion niya. And now, let's unravel the yarn of creativity with someone na kayang gawing art ang bawat tusok ng hook. Meet Cassie, ang crafter na Gen Z. Hi, I'm Kati Kati, a 23-year-old crafter from Santo Domingo, Albay. Yung pagko-crochet po is parang na-introduce siya sa akin ng friend ko. Also, my classmate in senior high school, mga year 2019. So, patapos na kami kasi ng senior high school and madami kaming free time. So, parang ginamit namin yung time, ginamit niya yung time na yon para hindi kami maboring and parang may matutunan kami new things. Pag sinabi po natin kasing crochet, talagang time-consuming siya. So, hindi lang isang oras, hindi lang 2 oras. Pero, minsan inaabot po kami ng almost a day before namin matapos yung mga projects. Kaya na yung community namin, dumadami na yung mga local crafter when it comes to crochet rin. And talagang dapat kang makipagsabayan. So, ayun. The only thing that I do to survive my business is minimake sure ko po na gagawa ako ng mga designs na ako yung makikilala. And yes, ako po yung gumagawa ng mga unique designs ni Kuti-Kuti na kailangan ko rin ipalabas
para mag-survive yung business. Comes to patterns and styles po. Sa pattern, inaaral ko na siyang gumawa ng sarili kong pattern without looking sa mga tutorials. And then, nakakaya naman. So, kapag sa style, mas gusto ko yung mga mini flowers kasi mas ginaganahan akong gawin sila. But then, gusto ko rin ng mga big flowers. Pero mostly, doon ako nag-focus sa mga small flowers. Kasi yun yung nagiging trendy ngayon sa crochet community. Yung unwritten rule na gusto ko sanang matutunan before entering in this community or dito sa mundo ng pag-crochet is sana nalaman ko na nakakangalay pala to. Yes, nakakangalay po pala talaga siya. And may tendency kami na magkaroon kami ng carpal tunnel and hindi na makagalaw yung kamay. So, ayun. Parang and time consuming. Pero it's okay. Kapag mahal mo naman yung ginagawa mo, hindi mo mararamdaman yung pagod. Kung may message man po ako sa batang ako, siguro, don't lose hope because everything will work out. Iba talaga pag pinagsama ang creativity and passion. Sa pamamagitan lamang ng mga kamay, namumukadkad ang pagiging creative ng mga Gen Z. Hindi biro ang bawat dikit, buhol at paghook sa paggawa ng mga bulaklak na ito. Kaya mahalaga na nasilip natin ang paglikha ng mga creative crafters ng handmade flowers nila. Kung may message man ako sa kanila, sa mga kasabayan ko na or magsisimula pa lang, siguro i-pursue nyo. Kasi kung iniisip nyo man na hindi kayo nagagalingan sa sarili nyo, well, lahat tayo nang galing tayo dyan. Kung napanghihinaan sila sa ganun na part, i-pursue nila kasi dun din lahat tayo. Parang walang magaling. Parang ganun. Yun lang. And sa mga starting po and beginner crocheter, dito, yung papayo ko lang talaga is just start small. And dapat, yung pinakaunang magsusupport sa'yo ay ang sarili mo. Dapat yung sarili mo yung unang maniniwala sa gagawin mo. Yan lang. Bye-bye! Talagang nasa kanila ang spirit ng DIY. As in, D for determination, I for ingenuity, at Y, yung patience. At kung ikaw ay na-inspire, basta may willingness to try, at may creativity, na namumukadkad sa puso mo, diligan mo na yan at simulan mo na ngayon. Yan muna today. Bye! So, call ended. How do you rate your call? I rate it Siyempre kasama na natin ngayon na walang iba kundi si Paula May Duo from the Tarlac State University. Hello po. Yes, good morning. Ang galing mo naman doon. Very sneer ang atake. Ang dami mong karakter. Bagay mo maglalaki. Ang gwapo mo paglalaki. Oo, ang pretty mo na nga. Ang gwapo mo pa. Di ikaw na. Mas pretty ka, Miss B. Alam na natin yan. Sige, hindi na ako tatayo. Wala man lang ano. Oo, eto nga't naisipan mong ipresenta bilang Gen Z, yung mga craftfluencers natin. Ikaw ba mismo nagka-crafts din? Yes po, Miss Bea. Actually, meron po akong small business and yung product ko po is yung mga handmade flowers. Basically, yung ginagawa ko po is made from ribbons. Ribbon na bulaklak. Yes po. Yung iniikot-ikot mo, yun ba yun yung nilalagay sa mga gift? Gift? Opo. Ito pa yung ribbon natin, silk? Yes po, yun po yung gamit namin. Oh, so yun yung business mo ngayon, small business mo. Yes so po. aside from yung flowers dun sa mga gift, ano pa na flowers yung ginagawa mo from ribbon? Bouquet? Yes po, nag-arrange po ako ng bouquet. Iba't ibang klase po ng flowers. May tulips, may carnation, may rose, may daisies po. I see. Nakakatuwa naman, ano? At a young age, you already have your small business that might become big in the future, ne? Yeah, of course. Hopefully po. Oo. So marami nang nakakakilala dito sa small business mo. Yes po. Nung nag-start po ako, nag-release po ako ng mga pictures doon sa group po ng school namin. Tapos, nag-post lang po ako doon kung sinong gustong bumili, for gift, ganyan, para sa mga boyfriend or girlfriend nyo, para doon sa mga mommies nyo, ganyan. Tapos, nagulat po ako. Ang daming nagpi-PM. Ang dami pong nag-message. Tapos, dumating po sa point na hindi ko na sila kayang i-cater lahat. Then, meron pong event doon sa school namin.
wherein pwede po kami magtayo ng booth namin, ganyan. So, nag-sign up po ako para doon, para po extra allowance po, ganyan, sa school. Naubos po yung nilagay, parang nagde-display pa lang po kami ng mga friends ko. As in, set up pa lang po. Ubos na po. So, hindi parang, nagtagal? Hindi po nagtagal, Miss Bea. Tapos, ang dami po talaga nagpalista, nag-pre-order po sila. Ay, ang galing naman. Kaya ito nga yung pinisinta mo ngayon. How important it is for the older generation and the new generation to know that craftfluencers are present. These days po kasi, 'di ba, marami nang nauuso, and yung mga Gen Zs katulad po namin, dito po namin mas lalong na ipapakita sa mundo yung talents na meron po kami. And napakamahalaga po para na ma-appreciate po ng maraming tao, hindi lang ng Gen Z, kundi lahat po ng generations, yung talents na meron po kami. And especially po, gusto din po natin maging eco-friendly nowadays kasi alam naman po natin yung nangyayari sa mundo. And I believe po, yung mga ganitong klase ng gifts, naglalast po sila. Pwede niyo po silang i-display and naglalast po sila forever. Yes, exactly. Kasi diba? sabi mo nga, di ba, relasyon hindi na nagtatagal. At least man lang yung niregalo magtagal. Pero gaano ba kahirap na syempre meron pa rin yung ngayon, kino-consider nila yung mga traditional na flowers instead flower arrangement. Eh ngayon, meron ng ganyan. Ang mahirap lang po sa ganito is napakadami na po namin. So sa market po, kailangan maging unique ka. Kailangan yung ino-offer mo is may something na personal touch mo na wala siya sa iba, na sa'yo lang. At yung sa'yo, ano ang kakaiba? May mukha ka ba doon tapos nakaganon ka? Sa akin po kasi, inaalaw ko yung mga customer ko na maging free po doon sa design na gusto nila. Halimbawa, gusto po nila nung lollipop na malaki na version, i-arrange ko po yun. Tapos maglalagay po ako ng flowers ko. Akala ko maglalagay kang lollipop. Lollipop? Parang lollipop. As in yung lollipop po na, alam niyo po ba yung malaki, yung malaki sa lollipop. department store. Tapos, yun po yung i-arrange ko. Tapos, pwede ba pakilagay ng konting bulaklak dito, ganyan? I think yun po yung binabalik-balikan sa akin ng mga customer kasi ko. sinusunod mo yung gusto nila. Yes. So, very customer-centric. Doon ka nakafocus. Nakafocus ka sa mga customers mo. So, tama naman. Kasi kung akong customer, sabi ko, gusto ko kahulma ko. Di ba? Tapos nagbigay siya ng orchid. Ang daming arko. Ganon. So, ano pa yung mga ibang mga flowers na ginagawa ninyo din, ikaw mismo? Yun po yung mga daisies, tulips, rose, carnations po. Yun po. How do you see these craftfluencers 3 to 5 years from now? Sa tingin mo ba magbo-boom pa? Like, ang dami na nga Sobra. Yes po. Feeling ko magbo-boom siya kasi parang 3 years ago, nauso to. Then now, parang mas madami na po yung mga craft, lalo na kapag Valentine's, ganyan. Makikita nyo po sa daan, nakalatag po sila. Lumalaban po talaga doon sa mga totoong bulaklak. Yeah, ang problema lang kasi minsan medyo mahal. Paano? How can you be paano mo inaano na dapat ang tawag dito? 'Di ba mahal din kasi ang mga how tradition. How can you be competitive dun sa price that you offer? Kasi nga may mas mura. Tapos etong crafts minsan mas mahal 'yon. Sa akin po, yan din po yung iniisip ko nung nag-start ako. Sino ba yung gusto kong i-cater? Yung mga may work ba? Or yung mga katulad ko na estudyante? So, feeling ko, mas kaya kong i-cater for now yung mga estudyante. Binaba ko yung price ko, then hindi ko din naman binaba yung quality. Kasi, mahirap po i-compromise yung quality ng product mo kung gusto mo na bumalik yung customer. Exactly. So, ang ginagawa ko po, for now na start, parang mga 2 years pa lang po ako sa crafting, medyo low pa yung price. Pero I believe, kapag kasi craft po, pinaghihirapan ng artist yan eh. Wala po dapat, hindi po tayo yung nagsiset ng price. Yung artist po mismo dapat yung magsiset ng price. Yes. Exactly. Kasi dapat hindi yung mga crafters ang mag-a-adjust sa gusto ng tao nang dahil lang namamahalan sila. Kasi lagi nating sinasabi dito sa Morning Balitaktakan, it's not just the product that they're selling. Yung talent,
yung skill, yung time, yung effort, yung pagmamahal, yung passion, that cannot be bought. Totoo. Oo. Hindi, walang... Kaya wag natin silang babaratin. Exactly. Magkano ulit yung sayo? Iba-iba po siya ng... Pinakamura. Pinakamura po yung 79 pesos. Pwede bang kuha na lang 50 for me? 79! po, Miss May. Mura, 79. Oo, mura na siya, in fairness. Ang pinakamahal mo? So far po, custom po kasi to. Nagpagawa po siya ng worth 3,000. Oo, okay na yun. Actually, okay na yun. Custom made pa, tapos 3,000 lang. Dapat nga 5,000 yan. Diba? Hindi siya malalanta. Oo, nakakatuwa naman. Anong mensahe mo sa mga katulad mong Gen Z at sa mga susunod pang henerasyon pagdating sa craftfluencing? Ang message ko po sa mga crafter na katulad ko, simulan nyo to hindi dahil gusto nyo kumita. Simulan nyo to kasi gusto nyo ilabas yung talents nyo. Gusto nyo i-express yung talents na meron ka. And huwag kayo ma-pressure doon sa mga kapwa nyo or kapwa nating mga crafter kasi we have our own parang style. We have our own talent. So, huwag kang gagaya. Ito, pinaka-tip ko talaga, huwag kang gagaya sa iba. Be yourself. Kasi kung gagaya ka sa iba, then that's not your product. That's para sa iba. Totoo yan. Tama yan. Be beautiful. That's spelled as B-E-A. Yun lang. May nais ka bang batiin, pasalamatan? Gusto ko pong batiin and pasalamatan yung lalong-lalo na po yung family ko sa Tarlac. Hello po. Pauwi na po ako mamaya. Depende. Oo. Kung pipirmahan ko na. Pipilitin natin yan. Mga friends. Sa mga friends ko po, sa mga ka-church ko, hello po. Happy Sunday po kahapon. Sorry po kung wala na naman po ako. Ayan, then po kay kuya ko na nasa ibang bansa. Hello, Kuya JP. Ingat lagi. Patingin ang picture niya. Hoy! Oh, hello? Naabot tayo doon, television. Oo, panoorin mo. Sabihin mo sa kanya, panoorin ka ulit. Sige ba? Diba? Yun lang ba? Wala nang iba? Wala na nagpapatanong. Alam mo, anong tawag mo dito? Sobrang nakiki-interact ngayon. Napaka-interactive ngayon ni LE. Bakit ka nag-LE, Leo? Leo Esto-Westa. Ayun, wala ka lang gustong pasalamatan, batiin? Wala ka lang habol? Wala na po. Hindi, habol ko na rin po. Thank you, Lord, sa blessings mo sa akin. Every day, in all my life, I praise you, Lord. Ayun, maraming salamat sa'yo. Paula May Duloy ng Tarlac State University. Ang gaganda nga naman talaga ng mga likha ng mga iprinisinta ni Paula. Oo. Pero ang tiyan, medyo nag-iingay na, no? Hindi na to kayang pigilan daw. Sabi ni Mark. Kailangan na pampaligaya sa panlasa, lalo pat ngayon ang kailangan nating mga pagkain ay mga mura. Totoo. Matuto na naman tayo sa isang very affordable na recipe. Dito lang sa Kuklitan. Sa panibagong Egg Series Edition. Ngayon, ang gagawin natin ay egg lipstick. Mga ka-MB, isa ka rin ba sa naghahanap ng ulam ng sarap at madaling gawin? Well, tara, samahan niyo ko para tuklasin ang egg lipstick. Isang classic na Filipino dish na may special na twist. Oops, sumayaw siya. Alam mo ba, ang bistik Tagalog isang paborito sa bawat bahay, ngunit ngayon may bago kaming version ng egg bistik. Isang perfect na itlog na hindi mo kayang palampasin. Ayan, lumabas kami dyan para bumili ng mantika. Ngunit teka, bago tayo magluto, saan nga ba nagmula ang bistik Tagalog? Paano ito nag-isang paborito ng bawat pamilya? Ang bistik Tagalog ay isang ulam na gawa sa karne ng baka. Marinate ito para magbigay ng tamang lasa. Pinagmulan nito ay mula sa Spanish influence sa Pilipinas at tinuturi itong comfort food ng mga Pilipino. At ngayon, maghihiwa tayo ng mga sangkap na ating gagamitin sa egg bistik. Una, dikdikin ng bawang at nilagay ito sa isang lagayan.
Pagkatapos, susunod ang sibuyas, hiwain ito ng maliliit, at ang kalamansi, hiwain ito at bigain, at ang sili. Buksan ang kalan at hintayin uminit ang kawali. At pagkatapos, igisa ang bawang at sibuyas. Ilagay ang ready-made na liquid seasoning at pakuluan ito ng ilang minuto. At pagkatapos, ilagay ang nilagang itlog sa ibabaw at halu-haluin lamang ito hanggang maluto. At pagkatapos, ilagay ang sili. Halu-haluin lamang ito hanggang maluto na ang egg biscuit. Sa bawat pamilya, may iba't ibang version ng biscuit at sa ngayon, ipinagmamalaki natin ang egg biscuit. Anumang version, ang importante ay mag-enjoy sa masarap na pagkain. Try nyo na din ang egg biscuit. Bistek. Oo, egg bistek kasi siya, pero masarap yan. Totoo. Oo, yung first natin, masyado akong kala. Ganyan. Sa sobrang, alam mo yun. Ganyan. Alam mo yung sa sobrang creative nga ng mga tao. Diba? Parang ang sarap nga naman talagang gawin, imbis na karne na o isda yung gamitin mo sa mga ulam-ulam, itlog na lang. Diba? O, yun nauna na tayo sa Egg tinolang tinola. itlog. Ngayon, tinolang bistek. Ano kaya ang next natin sa ating egg series? Siguro sinigang na egg. Why not? Uy, bakit hindi? Oo. Diba? Ang dami Sinigang pwede na mong egg. gawin sa egg. Totoo. Pwede mo Diba? ngang ilitsyon ng itlog. Pwede yan! Son? Roasted egg. Pwede. Pacham-pacham ang tawag doon sa Ano amin. pacham? Yung mag-embento ka, tapos bahala na. Pachamba-chamba. Sa amin kasi pacham-pacham. Kaya siya pacham kasi ang ibig nung sabihin, pachamba-chamba. Yun. Yung iba naman, pasyam. Pacham? Pasyam na init. Okay pa rin. Totoo yun. Yun, Diba? Anong nagugutom favorite na na ako. luto mo ng egg? Ako, egg, siguro, yung any kind. Favorite mo nga? Wala, literal, lahat kakainin ko basta egg. Ako, kakainin ko naman lahat. Pero ang favorite ko sa lahat ng luto, sunny side up. Parang ganon. So, alam ko namang lahat favorite natin. Pero meron at meron kang laging nagugustuhan. Ikaw ano? Siguro ang lagi kong kapag nakita kong kung ano-anong mga lutong itlog, ang aanuhin ko yung scramble. So yon ang favorite siguro, mo na luto, pwede, yung scramble egg. Sarap yun. Pero ayokong nilalagyan ng gatas kasi lactose nga. Ay, minsan lagyan mo ng Masarap daw cheese. I lactose ka nga niya. Cheese omelette. Pero I tried one time kasi gumawa ako over the weekend ng lamprik. Yung sausawan ng Thai. Masarap siya sa egg. Ba? Yes, super. Tapos sa mga gulay-gulay na, anong tawag mo dito? Boiled? Boiled. Oh my goodness. Nagutom ako. Gawahan kitang lamprik. Oo, ano ba yun? Di ba meron kang pangako last week sa akin? I cannot kasi iba yung pinuntahan ko kahapon. So sinungaling ka. No, babawi naman. Hindi lang naiabot. Mami, Naalala niya. Naalala ko talaga yan siya. O bago natin tawagin muli si Jovi Pelayo para sa isa pa niyang awitin, nais po namin pasalamatan ng Pongtao Dashcam Supplier located at Longlong La Trinidad, Benguet, Pongtao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. We would also like to thank Somban Furniture Plus, a Baguio-based furniture showroom that offers home, outer office, and customized furniture field jobs accredited, free ocular inspection, free assembly at may minimal delivery charge. Ayan, Homebound Furniture Plus is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pearl Building, Marcos Highway, Baguio City. We would also like to thank Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan at Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge! Yes, thank you, Converge, sa napakabilis na connection natin. Siyempre, we would also like to thank our scriptwriter, si Mark Balbin. Si Mark Balbin ng UPHS ng Isabela. Siyempre, yung mga kasama na rin natin dito, sina Sir Ezra, si Raymond, Sir Coco. Si Sir Coco nandyan sa likod. Si Aaron. Sir Mar. Si Sir Mar, si Leo E. Ayan, tapos lahat. Maraming salamat po sa lahat ng tulong po ninyo sa morning. Kung
wala po kayo. Kung wala po kayo, kayo, hindi po wala. nangyayari ang morning balitaktakan. Totoo. At dahil nga po gapang week ngayon, bale, last day muna nyo kami makikita. Absent muna kami hanggang 15. Please po. Sana po, pwede. Petsa de Peligro kasi kaya wala na po kaming pamasahing papunta dito sa opisina. Pwede, totoo yan. Ano kayang saan ko kaya kukuha? Oo, para po sa mga nais pong magbigay ng tulong sa amin. Opo. Hagip? Hindi. Sa Hagip. Hagip. Oo. Hagip Nahahagip po MB. tayo. So, ipopost po namin ang aming Gcash. na QR code. Kung gusto nyo pong mag-donate. Bea RNG, dun po at, sa Facebook, pwede din po sa MS Bea PH sa TikTok, sa Instagram po. So, mukha lang po tayong mayaman sa social media, pero naghihirap din po tayo. Kunwari lang po tayong mayaman at asyendera, pero sa totoong buhay po, 15 na lang po ang pera namin. Opo, kaya parang awan. Piso-piso lang po. Oo, piso-piso. Kung 1,000 yung magdodonate, naku, maraming salamat po sa inyo. na kami hanggang 15. Totoo, Sige diba? na, kahit piso, ipopost ko na ngayon. 0927-995-2150. 0925-755. Wala na akong pera. Wala na talaga. Ang pobre naman. Talagang inere pa. Hindi, Diba? lang. Joke lang po yun. Siyempre, sabi nga nila, kapag mga ganitong panahon, minsan binibiro mo na lang yung sarili mo. Tawanan mo na lang. Tawanan mo ang iyong problema. Paano yung tawa? Iba yun santong ka ba? Iba na yung kanta na iba. Pero eto, may kakanta ulit. Ang kanyang aawitin ay awitin ni Sarah Geronimo, yung Maybe This Time. Tama ako, no? Halika dito. Si Jovi Pelayo. Dito ka, sige, harap ka lang dyan. Yan. Kamusta naman? Baka may gusto kong batiin pa. Ayan po, ihahabol ko po yung teacher ko po, professor ko sa UP, si Ma'am Ides, tapos si Lola Daisy, at yung pinakapaborito kong pamangkin na si Ray Malen. Ayan. Parang feeling ko, parang lahat tayo nakaupo. Ayan, Jovi, maraming salamat sa pagpunta dito ha. Mapapakinggan na natin siya. Once again, nakasama niyo naman nag-iisang bumbilya sa umaga, Miss Bea. At nakasama niyo rin ngayong Monday morning ang nag-iisang Baby girl ng RNG, Miss Angel Arquero. Ito pa rin ang Morning Balitaktakan. And once again to sing Maybe This Time, let's welcome Jovi Pelayo. Two old friends meet again, where we'll know their faces, talk about the places they've been. Two old sweethearts who fell apart somewhere long ago. How are they to know? Someday they meet again and have a need for more than ramen and sin. Maybe this time it'll be love and divine. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time love won't end. It's the same old feeling back again. It's the one they had way back when they were too young to know when love is real. But somehow something never changed. I feel this time hasn't called the place.